Magandang umaga po sa ating lahat. Morning! Muli tayo po ay nagkasama-sama sa maganda upang papurihan at itaas at takilain natin ang Panginoon. Purihin ng Panginoon, ihanda po natin ang ating mga puso't isipan sa pagsamba sa ating Diyos, sa pag-awit, sa panalangin, sa pagbibigay, at sa pakikinig ng kanyang salita. Sa Diyos po ang kapurihan at kaluwalhatian. Tumayo po tayong lahat para sa ating call to worship in prayer. Psalm 105 verses 1 to 8 or awit 105 at 1 hanggang 8. Dapat na si Yahweh, ating Panginoon, ay pasalamatan ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay purihin, handugan ng awit, ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya ay dapat na isaysay. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na kanya. Ang kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila, lahat ng may nais maglingkod kay Yahweh, dapat na magsaya. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siya ay asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Ating gunitain ang kahanga-hanga niyang mga gawa. Ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham. Gayon din ng lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Diyos na si Yahweh, ang Panginoon, siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ang nasasaklaw. Buong saksi loob, ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitawan sa lahat ng angkan. Tayo po'y manalangin. O Diyos namin makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, pinasasalamatan at tinatakila sa mga ito. Panginoon, kami po ay ipapasalamat sa lahat. Ikaw nga ang Diyos na tagapagligtas at mapagmahal sa lahat. Diyos na naglikha ng langit at lupa. Panginoon, kami po'y lumalapit sa iyo sa umagang ito at humihingi ng kapatawaran. Kung ano po ang aming nagawang pagkakasala sa isip man o sa salita. Ikaw na po ang bahalang magpatawad sa amin upang kami ay karapat-dapat na humarap sa iyo sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig at buhay na ibinigay mo sa amin. Salamat din, Panginoon, sa mga pala na nakakamit namin sa araw-araw, lalo na po sa kaligtasan at sa proteksyon ng aming pamilya. Dalangin namin, Panginoon, na sa umagang ito ay buksan niyo po ang aming mga puso't isipan upang maliwanagan namin ang kagandahan at kaluwalhatian at kabanalan ng iyong salita, Panginoon. Kaya, Panginoon, kami ay patuloy na magpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa pangalan po ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Ngayon po ay inaanyahan ko po ang lahat upang umawit ng papuri at pagsamba sa ating Panginoon sa pangunguna po ng ating music team na si Brother AJ Alfaro. Sabay-sabay po natin itaas ang pangalan ng ating Panginoon.
Morning po. Psalm 105, verse 1 to 5 says, "Oh, give thanks to the Lord, call upon His name, make known His deeds among the peoples. Sing to Him, sing praises to Him, tell of all His wondrous works. Glory in His holy name, let the hearts of those who seek the Lord rejoice. Seek the Lord and His strength, seek His presence continually. Remember the wondrous works that He has done, His miracles and the judgments He uttered." Ito ay isang awit ng papuri at patotoo sa katapatan at pagmamahal ng Diyos. Hinihikayat ng mga awit ang mga mananampalataya na alalahanin at pasalamatan siya sa mga makapangyarihang gawa sa kasaysayan ng kaligtasan at sa kanyang proteksyon, paglalaan at pagtupad sa kanyang pangako. Ipinakita niya ang kanyang kahangahangang gawa na ipagkaloob ng Ama ang kanyang buktong na anak para sa atin. Nang akuin ng Panginoong Hesus ang ating mga parusa at siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo. At pagkatapos na ikatlong araw ay muling nabuhay upang sa pamamagitan ng kanyang buhay at kamatayan ay maibilang sa atin ang kanyang katuwiran. Hindi nagbabago ang kanyang pag-ibig noon, ngayon at magpakailanman. Kaya mga kapatid, ating awitan ng Panginoon dahil sa kayang kahangahangang gawa. Halina't purihin natin ng may buong galak at buong puso ang ating Diyos na nagliligtas. Let's sing praise the Lord.
Growing great humanity. Good morning. Ngayon naman po ay dadako tayo sa ating pananalangin. Pipikit po natin ang ating mga mata at tutulog tayo sa ating Panginoon. Let's pray. Our dear Lord, we thank you once again for another day that you have given us. Salamat, Panginoon, for your provisions that have sustained us this past week. Salamat, Panginoon, for strength and good health. Salamat rin po for the gift of work so that we can provide for our families. And that through it, dear Lord, we can also look forward to the rest that you give us on the Lord's Day. And so we are thankful that you have given us this day so that we can be glad in it. So, dear Lord, we are thankful for the provisions that you provide, that you give us, especially for those of us who are sick, especially para kay Mami. Salamat, Panginoon, sa healing and recovery also from our illnesses. Today, dear Lord, we also come to you with humble hearts. We seek, dear Lord, the
blessings that Christ has earned for us on the cross. As we confess our sins to you, we pray, O Lord, that just as Christ has earned for us the forgiveness of our sins and was raised for our justification, so, dear Lord, we boldly come to the throne of grace, seeking restoration. We seek, dear Lord, that you continue to purify us, cleanse us, even with your word, so that we can continue to walk in faith. Dear Lord, we pray for our country, the Philippines. Remember our leaders. We pray for wisdom. We pray, Panginoon, that may you continue to guide them even as they draft yung kanilang mga policies and programs, even as our leaders continue, Panginoon, sa pag-lead sa aming bansa. Much has been said, much has happened, Panginoon, this past week. And so we pray that may you continue, dear Lord, to watch over them as they make decisions for our country. We pray, dear Lord, that you would, that as you guide them, as you give them wisdom, we pray that may you also grant them a sense of accountability and responsibilities, mga duties that they need to fulfill. We pray, dear Lord, that may you also be with our brothers and sisters who continue to teach in the halls of government. We pray, Panginoon, that the principles of your word would be seen in how they conduct yung kanilang mga day-to-day transactions and how they engage, Panginoon, sa mga mamamayan. And in the end, dear Lord, we ask that as they do so, may we pray against corruption, against abuse of authority, and we pray, dear Lord, that maging maayos aming bansa, Panginoon, even as you continue to guide them. We pray, dear Lord, that may you also continue to help us to be faithful to your word as we continue, Panginoon, in the ministry that you have given us. Grant us, dear Lord, to always remember to be guided, Panginoon, by what your word says and how we ought to conduct ourselves as a church. Remember, Panginoon, our functions and knowing that your word is the authoritative and infallible truth, Panginoon, in our lives, not only personally, but as a people. And so we pray, dear Lord, that you would continue to guide us, direct us as well, so that, dear Lord, we would be able to follow, Panginoon, in the commission that you have given your people to go into all the world, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. As we go into all the world and make disciples, we pray, dear Lord, that may we also continue to teach them all the things that you have commanded them to do, while holding on to the promise that you would be with us even unto the end of the age. And so we are thankful, dear Lord, for this responsibility, for this calling, and at the same time, for the ministry that you have placed in our care. We pray, dear Lord, that we would be faithful stewards in this. O Lord, we also pray for those of us who are sick. We pray as well, Panginoon, that you will grant healing and recovery. May you take away what needs to be taken away. And may you use, dear Lord, your medicines and rest that we're taking so that we would also get well. For those of us na may mga upot-sipon, we ask, dear Lord, that you would extend your healing hands upon us. We pray, dear Lord, for Ate Rose, for Bianca. We pray, dear Lord, for Joby, Julia, and Kyle, and others, dear Lord, who may mga allergies, iba't ibang mga
respiratory illnesses, dear Lord, during this time. Pray, dear Lord, that may you heal us. We also ask, dear Lord, that you would continue to grant strength and recovery kay Mami. Grant her na ma-manage din niya rin, dear Lord, yung condition niya. And at the same time, while we are thankful, Panginoon, for the provisions that you continue to shower upon her, we pray, dear Lord, that you would grant strength upon her. Yung pain, dear Lord, sa kanyang tuhod at sa kanyang we pray, dear Lord, that may you help her na i-manage din ito. Oh Lord, we also pray for those of us na who are traveling today. We pray, dear Lord, for Kuya Darwin at Nancy and Liam sa kanilang pagbalik sa Australia. May you watch over them and keep them safe so that they would get to their destination, Panginoon. We also pray for Shikanya and GJ, who will be taking their civil service exam today. We pray, dear Lord, that they would pass this exam with flying colors. At ganoon din sa ibang mga students namin who are also taking exams. We pray, dear Lord, or probably this coming week, we pray, dear Lord, na maging maayos ang kanilang pag-aaral and that they would prove, Panginoon, na the things that they have learned through these tests, Panginoon. And we pray, dear Lord, that as they pass, Panginoon, itong mga exams, may they get, Panginoon, to the next level na maayos. We pray also, dear Lord, for that as a church, we would continue to point one another to you, even as you continue to provide for us in whatever capacity you have called us to, whether we be students or employees or supervisors or whether we be fathers or mothers, sons and daughters and brothers and sisters. We pray, dear Lord, that we would understand, Panginoon, that through these responsibilities, you have not only called us to acquire wisdom for the sake of wisdom or knowledge, but that you have called us to be your children. That because you are holy, so you have called us, your children, to be holy. And so we pray, dear Lord, that may you grant us to follow you faithfully. Grant us, dear Lord, to point one another to you. And in so doing, we pray, dear Lord, that we would remember the things that you have taught us. That we would remember how you continue, dear Lord, to gather your people. That you continue to gather us to yourself. And that you would want us to grow in the saving knowledge of our Lord Jesus Christ. And so we pray, dear Lord, that may you grant us to continue to minister to one another according to the gifts that you have given or bestowed upon us. Dear Lord, today we pray that as we also come to you, as we listen to you, and as we behold your beauty, we pray, dear Lord, that you would open our eyes so that we may see your majesty and your excellencies. Through your word, we pray, dear Lord, that may you open our ears also, so that we would hear your call and respond. And we pray, dear Lord, that as you speak to us, we pray that you would speak to our hearts and minds. May you change us and we would be changed. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. And all of God's people will say, Amen. Amen. Ngayon po ay dadako na po tayo sa pagbasa ng salita ng Diyos na magmumula po sa Acts 6 verses 1 to 6 sa pangunguna po ng ating kapatid na si Jonah Fairbanks. Tumayo po tayong lahat bilang paggalang sa salita ng Diyos. Acts 6, verses 1 to 6 says,
Now in these days, when the disciples were increasing in number, a complaint by the Hellenists arose against the Hebrews because their widows were being neglected in the daily distribution. And the 12 summoned the full number of the disciples and said, "It is not right that we should give up preaching the word of God to serve tables. Therefore, brothers, pick out from among you 7 men of good repute, full of the Spirit and of wisdom, whom we will appoint to this duty, but we will devote ourselves to prayer and to the ministry of the word." And what they said pleased the whole gathering, and they chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Spirit, and Philip, the Prochorus, and Nicanor, and Timon, and Parmenas, and Nicholas, a proselyte of Antioch. This they set before the apostles, and they prayed and laid their hand on them. And the word of God continued to increase, and the number of the disciples multiplied greatly in Jerusalem. And a great many of the priests became obedient to the faith. This is the word of the Lord. Praise be to God. Ang salita ng Diyos ay katotohanan, at ito ay kanyang kinasihan. Nagtuturo ito ng katotohanan tungkol sa ating Diyos. At ito rin ay nagsasaway at nagtutuwid sa bawat isa ng mananampalataya. Sinasanay tayo nito kung paano ang matuwid na pamumuhay ayon sa kanyang kalooban, at kung paano ang tamang pagsamba sa tunay at nag-iisang Diyos. Ayon po yan sa 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17. Ngayon po ay ihatid sa atin ng ating pastor, si Pastor Raymond Benzer, ang salita ng Diyos mula sa ating binasa sa Acts 6 chapter verses 1 to 7. Nawa ang banal na Espiritu ay siyang kumilos at tumulong sa atin sa araw na ito upang makita natin ang kagandahan at katakilaan ng kanyang salita, ang ebanghelyo ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Morning. Hayaan nyo naman kung buksan ko po yung Bible ko sa Acts chapter 6 verses 1 to 7. And this time naman po ay babasahin ko po sa Tagalog para sa ating karagdagang kaalaman. So Acts chapter 6 verses 1 to 7. Ganito po ang sinasabi. Acts chapter 6 verses 1 to 7. Noong panahong iyon, dumarami na ang mga sumasampalataya at nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo. Sinabi nilang mga babaeng balo sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, "Hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mga siwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya, mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan nyo ng 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, matatalino at puspos ng Espiritu Santo, at ilalagay namin sila sa tungkulin ito. At iuukol naman namin ang buong panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita." Nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol. Kaya pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay ang pananalig sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, at sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas at Nicolas na taga-Antioquia, isang Hentil na naakit sa Judaismo. Iniharap sila sa mga apostol.
Sila ay pinanalangin ng mga ito at pinatungan ng kamay. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos sa verse 7 at ang sumasampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem. At maging sa mga saserdote, maraming ang sumampalataya. Ito po ang salita ng Panginoon, purihin ang Diyos. Okay. Nagsimula po tayo sa pag-aaral ng Biblical Church Leadership noong 2022. And it's been quite some time bago natin napag-aralan ang leadership in the church. And tinignan natin yung time na yun, tinignan natin po ang disenyo ng Panginoon para sa kanyang katawan. And that He designed it to be led by Christ and to grow in Christ. Sabi nga sa Ephesians 4 verses 11 to 12, and He gave some as apostles, and some as prophets, and some as evangelists, and some as pastors and teachers, for the equipping of the saints, for the work of service, to the building up of the body of Christ. In other words, itong foundation stage dito sa Ephesians chapter 4, makikita natin na nakapaloob po sa DNA ng church ang leadership na kailangan nito ng mga mamumuno para sa ikalalago ng buong katawan. Noong nagplanning naman tayo early this year para sa ministry natin, naisa na natin na masimulan ang pag-train sa ating mga kalalakihan noong first quarter. Ngunit iba po ang naging plano ng ating Panginoon. Iba ang timetable niya, iba ang schedule niya. And so eventually natuloy ang pag-aaral natin regarding sa pag-aaral ng ministry ng mga deacons noong buwan ng Mayo. However, hindi natin yun natapos. Pero we hope to be able to schedule yung ikalawang bahagi nito bago matapos po sana ang third quarter. Sa panahon po natin ang leadership ang pinag-uusapan nito, I must say na ang leadership ay isa sa mga pinaka-misunderstood na concepts sa panahon natin. Bukod, of course, sa pag-ibig. Pag tinanong mo ang pag-ibig, ano ba ang pag-ibig? At ang iba't iba, samot-sari po ang definitions. At ganoon din sa leadership. May mga nagsasabi na ang leadership is communicating to another person their worth and potential, so clearly they are inspired to see it themselves. Sa mga tuwid, itong leadership daw, it is about communication. It is about influence on others. Ang problema po sa ganito ay, ang communication po kasi ay subject to abuse. Kung communication lang pala ito at influence lang pala siya, then kahit na utuin ko ang aking kapwa o i-manipulate ko ang aking kapwa, kasama po yun sa leadership. At mapapaisip tayo, is this the kind of leadership na tinuturo sa scriptures? In recent years, marami po tayong nababasa at mapapanood tungkol sa mga scandals at abuses sa loob ng church, especially involving mga church leaders. Hindi na natin sila iisa-isahin. Ngunit marami sa mga church leaders ang nasangkot sa mga sexual scandals at nagpapalaganap ng mga manipulative tactics para ma-maintain nila ang kanilang $12 million na $12 million homes at makabili sila ng isa pang jet para sa kanilang personal use bukod sa isa pang jet para sa ministry nila. And all of this is at the expense of poor church attendees, dun sa mga mahihirap sa kanilang church. And they simply influenced and communicated daw yung need na ito. At binigay naman daw ito ng church. If church leadership is simply about communication at saka influence ng leader, ganito ang itsura ng leadership sa mundong ito. In the West, ang isa sa mga naging response sa abusive and manipulative authority
ay ang paglagay ng mga board of deacons or board of trustees na galing po sa congregation. At in some churches, itong board of deacons at saka board of trustees ay mas mataas po sa mga pastor elders. Para may check and balance daw sa mga pastor at may democracy sa loob ng church. Marami sa mga churches po sa Pilipinas na ganyan ang setup. Dahil ang mga nakaupo ay walang theological training, itong mga nasa board. At minsan, nag-iisa lang si pastor sa board. Nagmistulang isang private business corporation ngayon ang church. At ang pastor daw ay parang presidente o empleyado na nagre-report sa board. Pero itong mga nakaupo sa board, wala namang theological training. Walang ministerial education. At again, ang question, ganito po ba ang biblical church leadership and governance structure sa loob ng church? Ang principle ng check and balance ay tama at nararapat. No question about that. Dapat sa lahat ng governance structures, merong principle of check and balance. Ngunit, ito ang sasabihin natin, kung sunod-sunuran na lang tayo sa practices ng iba, sa mga natutunan natin without counter-checking sa scriptures, sabi ko nga sa panalangin kanina, ang salita ng Diyos ay infallible and authoritative word of God. Kung sinasabi natin na authoritative ito at infallible, ibig sabihin hindi nagkakamali ang sinasabi ng Diyos sa kanyang sinasabi sa kanyang salita. Then pati sa buhay ng church dapat kinukonsulta din ito. Ultimo, pati sa tungkol sa leadership at saka governance structures. Ang church po, according to the scriptures, is not a democracy. Ang democracy, ano ibig sabihin ng democracy? Yung mga nag-aral dito sa college at saka sa high school, what does democracy mean? Democracy is the rule of the people. Ang church po ay hindi democracy. It is not the rule of the people. It is theocratic. God is sovereign, ruler over all. Tayong lahat ay expected na mabuhay hindi lamang sa tinapay, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Sinasabi yan sa Deuteronomy 8:3 at inulit yun ng Panginoong Jesus doon sa ilang nung nirebuke niya ang kaaway. And because we believe Scripture to be from the mouth of God, it is infallible, it is authoritative for faith and practice. Ang church ay nilikha po ni Kristo para sa kanyang sarili. At nararapat lang na lumapit muna tayo sa salita bago tayo mag-apply ng kung ano-anong structure sa loob ng church. Natatandaan ko sa previous ministry, may nagtanong sa akin, Pastor, okay ba itong organizational chart sa inyo? Nung tinignan ko, pinapaliwanag ko sa kanila, ang lumalabas, ang pastor ay parang isang presidente daw ng kumpanya. And so, hindi ko in-approve yung kanilang structure. Kailangan natin konsultahin ng scriptures kung anong form o structure ang naaangkop sa check and balance at pangangailangan ng pagkakaroon ng leadership sa ministry ng church. Brothers, sisters, and friends, sa ating pag-aaral ngayon, panalangin ko po na mabuksan ng ating isipan, mabuksan ng ating mga mata sa sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita ukol sa nature, ukol sa importance ng leadership sa loob ng church. Nawa makita po natin na nais tayong palaguin at patibayin ni Kristo bilang isang katawan. And nais niya na matanggal sa atin ang mga maling pananaw pagdating sa tawag sa ministry work at sa paglilingkod. And then at the end of the day, nawa makilala po natin sa kanyang salita ang dakilang Panginoon at manunubos na tumatawag sa atin na makibahagi sa gawain. Nang sa ganung paraan, makatugon po tayo sa maayos na pamumuhay sa harapan po ng Diyos, sa ilalim po ng kapangyarihan ng Diyos at para po sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. As is our practice, we ask scriptures na bahagi ng ating pag-aaral at ganun din ang magiging tanong natin sa scriptures sa umagang ito. Bakit kailangan ng pamumuno sa gawain ng ebanghelyo ng iglesia? Bakit kailangan ng pamumuno sa gawain ng ebanghelyo ng
iglesia? Why is there a need for leadership in the gospel ministry of the church? Hindi naman pwedeng walang leadership. Hindi pwedeng aimless lang ang ministry. Kailangan mayroong mamumuno pa rin. Bahagi yun ng paglago. Ganito ang magiging balangkas po ng ating pag-aaral. Sa verses 1 to 2, makikita po natin yung definition of the problem before you can find a solution. The problem must first be analyzed, it must first be determined or defined. So, may definition of the problem at ang mga uri ng pangangailangan sa loob ng church. And then sa verses 3 to 4, mayroong recommendation coming from the apostles at ang mga pangangasiwang kailangan para magpatuloy yung ministry. Sa verses 5 to 6, makikita natin yung naging resolution ng church based sa recommendation ng mga apostles at ang mga hakbang na kanilang gagawin. And then syempre, verse 7, yung progress report ni Dr. Luke. Punta po tayo sa verse 1. Buksan natin ang ating mga Bibles. Sa Acts chapter 6, verse 1. Tingnan natin how they define the problem. Now at this time, while the disciples were increasing in number, a complaint arose on the part of the Hellenistic Jews against the native Hebrews, because their widows were being overlooked in the daily serving of food. Itong ating pag-aaralan, itong passage na ito ay nangyari po noong early days of the Jerusalem Church. So nagsimula po ang ministry sa Jerusalem nang mangaral po ang mga apostol sa Acts chapter 2. Pagkatapos silang puspusin ng banal na espiritu. Ito yung tinatawag na events ng Pentecost. Marami po ang nakarinig ng magandang balita at nabaptize. Ganito nga po ang sinasabi sa Acts 2 verse 41 at saka 47. So then those who had received His word were baptized, and that day there were added about 3,000 souls. 3,000 souls. Gano'ng kalaki ang church na ito? In one day, 3,000 nakakilala sa Panginoon. And then in verse 47, and the Lord was adding to their number day by day those who were being saved. Nasa 3,000 daw po ang believers noong Pentecost, nung nakakilala sa Panginoon. At araw-araw dinadagdagan daw sa kanila ng Panginoon ang bilang na naliligtas. So much so, na pagdating ng Acts chapter 4, ganito po ang sinasabi. Sa Acts chapter 4 verse 4, but many of those who had heard the message believed, and the number of the men came to be about 5,000. Pagdating ng Acts chapter 4 verse 4, nung binilang nila ulit yung kanilang census, nasa 5,000 na sila. Pero lalaki pa lang yun. Wala pa ang kababaihan. Ang estimate ng isang theologian po, based sa, at least dito sa pagkakabasa sa passage, kung isasama po natin ang mga kababaihan at saka ang mga kabataan, most probably daw itong church na ito ay nasa 20,000 strong. Ganon kalaki ang population ng Jerusalem Church. Ganon kalaki ang church na ito. And during this time, ilan lang silang nangangasiwa. Nung time na ito, itong Acts, umakyat na ang Panginoon. Wala na ang Panginoon Jesus. Wala rin si Judas. Alam natin yun. Namatay na si Judas during this time. So, ang nangyari sa mga apostles, pumili sila ng isa pa para maging 12 sila, nakasama sa bilang nila si Matthias. So, kung 12 lang sila na nangangasiwa, tapos 20,000 strong ang church, paano ito uusad? Paano mo matutugunan ang pangangailangan ng church with only 12 people, 12 leaders, tapos 20,000 kayo lahat-lahat? Nightmare ito. This is a leadership nightmare. And it is also a logistical nightmare. Paano mo mamamanage to?
Kaya nga, by the time na pagdating ng Acts chapter 6 verse 1, sabi, at this time while the disciples were increasing in number, ganito pagkilala sa kanila. Hindi sila tinawag na Christians agad. Ang tawag sa kanila ay mga tagasunod, mga disciples, mga tagasunod ni Kristo. Ang buong pangalan nila noong time na ito ay Disciples of the Way. The Way. Or followers of the Way. Makikita rin yun sa chapter 9, Acts 9 verse 2. Well, kasi si Jesus naman ang nag-introduce ng kanyang sarili. Matatandaan natin. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. And so they are followers of the way. Ang pagiging disciple ay hindi po basta attend lang. Hindi basta pupunta lang sa church on Sundays. They are followers of the way. Kapag ikaw ay disciple, susunod ka sa teacher mo kung saan siya magtuturo, kung saan siya uupo, doon ka rin uupo. Kung saan siya kakain, doon ka rin kakain. Kung ano ang kanyang kinakain, yun din ang iyong kakainin. Kung saan siya matutulog, doon ka matutulog. There is no room nung panahon nila para sa pa-attend lang o pakinig-kinig lang. There is no room para sa casual following. It is either iwanan mo pamilya mo and you follow, or stay at home and you don't follow at all. They actively participated sa buhay ng church at ganito karami sila noon. They were around 5,000 strong ang mga kalalakinan and probably nagpapaloon ng 20,000, including women and children. Tapos, ang problema nila, 12 lang po. Nangangasiwa. 12 lang ang naglilingkod. So isipin natin paano ngayon matutugunan ang mga pangangailangan ng mga tao. Sa verse 1, sinasabi rin na dinagdag dito ni Luke yung problema. A complaint arose on the part of the Hellenistic Jews against the native Jews because their widows were being overlooked in the daily serving of food. Now, mapapansin natin may dalawang klase na tao na binanggit dito si Dr. Luke. Merong Hellenistic Jews at saka merong native Hebrews. I-define muna natin ito para meron tayong background. Itong mga Hellenistic Jews, according to Dr. Luke, sila po yung mga Hudyo na marunong magsalita ng Griego. And originally, lumaki po sila sa mga karatig bansa. Hindi po sila lumaki dito sa Israel. Kaya sila lumaki sa ibang bansa dahil ang mga ninuno nila ay hindi sumama sa pag-uwi mula sa Babylonia. In the Old Testament, mapapansin na natin na tinapon ng Panginoon ang Judah sa Babylon. And they stayed there for a number of years bago sila pinabalik ng Panginoon. Merong mga ilan nila na hindi bumalik mula sa Babylonia. Yung mga magulang nito, nagkaroon ng mga anak, yung mga nag-stay behind, at itong mga anak na ito yung mga Hellenistic Jews. Kaya tinawag na Hellenistic sila. It is an old term, ang Hellenism. Ibig sabihin mga Griego. Pag sinabing Hellenistic, mga Griego yan. And so, hindi sila tubong Israel. Itong mga native Hebrews, sila po yung mga kaapu-apuhan ng mga bumalik sa bansang Israel galing Babylonia noong panahon po ni Nehemiah at ni Ezra. Bagamat marunong sila magsalita ng Griego, alam nila ang wikang Hebrew at ang ancient language ng Aramaic. And very nationalistic itong mga native Hebrews. So culturally, makikita natin na although pareho sila sa dugo nila, meron silang pagiging Israelite, pero magkaiba po ang kultura nila. Yung isa hindi lumaki sa kanilang bansa, yung isa lumaki sa bansa nila, natuto ng Hebrew. And so ngayon, dahil dito, meron ngayon tension. Ang treatment ng mga native Hebrews doon sa Hellenistic Jews ay parang mga second-class citizens. Sa atin, sa bansa natin, pag nakakita tayo ng mga
ang tawag nila dyan, mga tisoy at saka mga tisay, tayo, ang treatment natin sa kanila, mga pinapaburat pa nga natin eh. Pero sa kanila, hindi. Itong mga hindi lumaki sa atin at sinasabi nila na budyo sila, para sa kanila, second class yan. And so, itong ganitong klaseng treatment sa kanilang kapwa, dinala nila ito sa loob ng church. Kahit na nakakilala na sila sa Panginoon, mababa ang tingin nila doon sa mga Hellenistic Jews. And amazingly, pinagsama sila ng Panginoon sa isang church. Pinagsama sila sa isang katawan. So dumami at lumaki ang Jerusalem Church, kaso may kumalat ngayon. May kumalat na complaint sa loob ng church. Kasi ang mga Hudyo, may system of distribution sila ng mga needs sa loob ng community nila. Alam naman natin at napag-aralan natin at nabanggit ko last week na ang mga Hudyo, mayroon po silang mga hospitality laws. So, yun, yung pag-distribute ng mga pangangailangan at pag-meet ng pangangailangan, meron silang, kahit pa paano meron silang sistema. So, mabilis po ang pag-meet ng mga needs. Kaso, ang nangyari dito, nung lumaki yung church, nagkaroon ng complaint doon sa mga Hellenistic Jews na sila raw ay napapabayaan. Hindi naman po nanggaling sa... Hindi naman po ang... kumbaga, parang ang nangyari, sila kasi daw yung tawag dito, kesyo kami pa porket lumaki kami sa ibang bansa, hindi na kami babahaginan. Ganun ba? O porket ang mga yumaong naming mga asawang lalaki ay hindi lumaki sa Israel, hindi nyo na kami papahaginan ng mga pagkain. Ganun ba? Yung mga, ang term na ginamit sa Tagalog, mga ikabubuhay. Porket mga hindi kami native. Ganun ba? Iba na ang tingin nyo sa amin. And so malaking problema to. Hindi sila nagkakaisa. So ano po kaya naging tugon ng mga apostol sa problemang ito? Verse 2. So the 12 summoned the congregation of the disciples and said, "It is not desirable for us to neglect the word of God in order to serve tables." Kapansin-pansin dito na hindi naging defensive po ang mga apostol. Hindi nila sinabi, hindi mahalaga yung complaint nyo. Hindi mahalaga yung physical needs. Hindi dapat yan pinoproblema. Or hindi rin sinabi ng mga apostol, ang espiritual lang ang dapat na pinagtutuunan ng pansin. Hindi sinabi ng mga apostol na spiritual lang. Pag tinignan natin, hindi nila ni-reject yung complaint. Ang ginawa po nila, tinapon nila yung tinipon nila ang congregation ng mga disciples. Tinawag nila silang lahat at binigay nila yung big picture. Pinakita nila kung ano yung problema talaga. So kapag binasag po natin ang kanilang sinabi, ganito ang diwa ng verse 2. Kung kami ang tutugon, sabi nila, kung kami ang tutugon sa practical needs ng mga tao, baka mapabayaan ang pangangaral. Hindi natin sinasabi na hindi importante ang inyong pangangailangan. Hindi natin sinasabi na hindi yan mahalaga. Kaso kung kami ang tutugon sa mga practical needs ng mga tao, ay baka mapabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos. Therefore, hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mangasiwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Ngayon, makikita natin na kinilala nila na ang problema ay ito. Merong problema tayo doon sa pamamahagi ng mga ikabubuhay. Pagdating sa mga physical na pangangailangan, it is a problem.
At kailangan natin masolusyonan yan. Hindi lang pangangailangan ng spiritual ang kailangang tugunan sa loob ng church, pati rin ang physical na pangangailangan. Ngayon, ang isa pang tanong, sino ang may kakayahan na tumugon sa problemang ito upang tumibay ang buong katawan? And so, dinefine po nila ang problema. Hindi lang ang pangangailangan ng mga balo ang problema. Ang tanong is, sino ang may kakayahan na tumugon ng problema ito para tumibay ang buong katawan? Which we find dito sa verses 1 to 2. Bakit ba mahalaga ang leadership sa loob ng church? Verses 1 to 2, the church has physical and spiritual needs that should be met. It both has physical and spiritual needs that should be met. May spiritual at physical na pangangailangan ng iglesia na dapat natutugunan. So, tingnan natin yung recommendation sa verses 3 to 4. Therefore, brethren, select from among you 7 men of good reputation, full of the Spirit and of wisdom, whom we may put in charge of this task. But we will devote ourselves to prayer and to the ministry of the Word. Binigay ng mga apostles dito sa passage ang kanilang recommendation para sa problema. So, pagkatapos nila i-define ang problem, pinanominate nila ngayon, pinaselect nila sa congregation kung sino ang nararapat na maglingkod sa mga babaeng balo ng mga Hellenistic Jews. Kasi nga, sa kanila nang galing yung complaint dahil napapabayaan daw sila. Therefore, sabi ng mga apostol, o sige, ano kayo? Select kayo ng mga representatives nyo kung sino yung pwedeng maglingkod sa inyo para matugunan ang mga pangangailangan. So, yung pagpili ng 7 lalaki ay karaniwan po sa kultura ng mga Hudyo noon. But this was new for the church. Mapapansin natin ngayon na dahan-dahan na kikita natin kung ano yung ministry ngayon ng church. There are 2 main ministries in the early church. Number 1, ano yung 2 ministries na yun? Number 1, ang ministry of the word and prayer. Mini-maintain yon ng mga apostol. Yung ministry ng salita at pananalangin, at pangalawa, yung ministry of practical care. Ayon sa mga apostol, kailangan nilang iukol ang kanilang mga sarili sa ministry of the word and prayer. Hindi nila maaaring pabayaan ang pag-aaral at pangangaral po ng salita ng Diyos. Dahil supernatural po ang buong ministry ng church at maraming kakaharapin na problema, kailangan mayroong nakafocus po doon sa pananalangin at pangangaral ng salita, at mayroon naman din nakafocus doon sa practical ministry ng church. At itong practical ministry ay kailangan mabigyan din ng focus. Sabi nga dyan sa verse 2 ay ano yung klaseng ministry ito? It is in order to serve tables. In order to serve tables. Hindi nito ibig sabihin na para ba silang mga pag pumunta tayo sa restaurant, nag-order tayo ng pagkain, kukunin yung order natin, ito yung menu, ganyan-ganyan. In order parang waiter. I want us to understand 4 things about this early ministry. Number 1, I think kailangan ma-clarify na itong serving on tables, bagamat sa original language ay dito nag-uugat ang salitang deacon. Hindi limited sa pagbibigay lang ito ng pagkain. Hindi porket deacon ay kami ang magbibigay dahil may kinalaman to sa pag-serve ng pagkain, kami lang yung taga-serve pag Lord's Supper. Tapos yun na yun. Hindi po. Ang idea dito sa verses 2 and 4 ay may kinalaman po sa pangangasiwa ng buong ministry ng practical care. Yung buong practical ministry ng church. Hindi sinabi ni Dr. Luke na ito ang office of the deacon or sila ang mga diakono. But it is reasonable to believe na ito ang beginnings ng ministry ng mga diakono. Hindi po sinasabi sa passage na mas mababa ito, at the same time na mas mababa ito sa ministry ng pangangaral at pananalangin. Hindi sinasabi dito na mas mababa ito sa ministry ng mga pastor elders o ng mga apostol. Walang sinasabi dito. We have no reason to believe na mas mababa ito. At the same time, we also have no reason to believe na mas mataas naman din
in terms of importance ang ministry ng pastor kaysa sa ministry ng mga deacon. Hindi katulad sa nangyayari sa panahon natin ngayon na mayroong mga board of deacons na feeling nila mas mataas sila kaysa sa mga ministry ng mga pastor. We have no reason to believe na gano'n. And therefore, yung mga unnecessary attitudes na nangyayari sa mga churches natin ngayon is unbiblical. And that is the reason kung bakit marami sa mga churches ngayon nagsisplit, hindi umuusad ang ministry dahil mismo, imbis na nagkakaisa ang pastor, teachers at saka ang mga deacons, imbis na nagkakaisa sila, sila pa ang nagbabanggaan. Sa kanila pa mismo nagsisimula yung split sa loob ng church. Yung hindi pagkakaisa. Makikita natin dito, rather, they are of equal importance because their ministries are of equal importance. The church has both spiritual at saka physical needs. Paapat, kung devoted ang mga apostol sa ministry of preaching the word and prayer, dapat focus din ang mga ministers of practical care sa pag-alaga sa physical needs ng members ng church. Therefore, it is the job of the church to see that its members are cared for and that both spiritual and physical needs are met. Which leads us to point number 2 sa verses 3 and 4. Ang point number 2 is this. To meet those needs, the church must maintain two ministries. The ministry of the word and prayer at saka the ministry of practical care. The church must maintain two ministries. Yung sa spiritual, which is the word and prayer, at saka yung sa physical, the ministry of practical care. Kailangan pangasiwang maayos ng iglesia ang dalawang ministeryo para patibayin ang katawan. Ang ministeryo ng salita at pananalangin at ang ministeryo ng practical care. Punta tayo sa verses 5 to 6 sa resolution ng church. Verses 5 to 6, the statement found approval with the whole congregation. And they chose Stephen, a man full of faith, and of the Holy Spirit, and Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicholas, a proselyte from Antioch. And these they brought before the apostles, and after praying, they laid their hands on them. Dito sa ating passage, makita natin ang pagtanggap ng kapulungan o ang resolution nila sa recommendation ng mga apostles. Ang ginawa mo ng mga apostol, tinipon nila ang karamihan ng alagad at pumili ng 7 lalaking maglilingkod sa mga tao na may mabuting katunayan, puspos ng espiritu at ng karunungan para makapag-focus ang mga apostol sa pananalangin at pangangaral ng salita. Mapapansin natin na may qualifications involved rin. Sabi dyan, sino yung mga pinili nila at ano yung mga qualifications? May mabuting katunayan, puspos ng espiritu at ng karunungan. So, bagamat ang problema ay concern po, mapapansin natin ngayon, ang concern ay mga Hellenistic Jews. Hindi naman yung mga native Hebrews eh. Ang concern ay mga Hellenistic Jews. Pero ang tinipon ng mga apostol ay yung buong kapulungan. Tinipon nila yung buong congregation para may participation ang buong church sa solusyon ng problema. At pinagsama nila at nagkaisa sila ngayon. Sabi dyan, ito yung mga katangian ng kanilang mga pinili. Sabi dyan, select from among you. Ibig sabihin, among you. Kanina ang term na ginamit ni Dr. Luke sa kanila ay mga disciples. Therefore, hindi ka pwedeng maglagay sa leadership ng hindi follower ni Christ. Kailangan ang unang qualification para ka makapaglingkod ay dapat naglilingkod ka muna kay Kristo. Involved sila, in other words, sa church life. Hindi siya ate-atendi lang. Kailangan familiar siya sa pinagdadaan ng problema ng church. Kailangan kilala siya ng buong church. Hindi siya taga-labas. At kailangan kilala sila ng kapulungan. Dito sa verse 5, pinili ng buong kapulungan ngayon
magiging representative dito sa kanilang solution. Mapapansin natin itong mga napili nila ay mga Hudyo na may pangalang Griego upang alagaan ang mga Hellenistic Jews. Ang mga pangalan nila ay hindi Jewish names. These are Greek. Si Esteban, taong puspos ng pananampalataya ng Espiritu Santo. Si Felipe, si Procoro, si Nicanor, si Timon at si Parmenas, at si Nicolas na taga-Antioquia na naging Hudyo. Hindi lang yon. They are men of good reputation. Kailangang lalaki dahil namumuno sila sa ministry ng practical care. Hindi po nito ibig sabihin na walang role ang kababaihan sa loob ng church. Hindi po sinasabi yun. Ang unang role ng mga wives, medyo sa side track lang ako ng konti. Para ma-address natin yung issue sa panahon natin tungkol sa mga kababaihan sa ministry. Wala tayong mababasa sa Bible na ang mga kababaihan ay qualified para sa pagiging pastor. Maliwanag po yun. Mismo kahit ang office ng pastor, pag tinignan natin sa original language, ang pagiging pastor ay sa mga kalalakinan lang. Wala po, kahit sa original language, wala po tayong makikita na babaeng pastor. Hindi tama na tinatawag na pastora ang isang babae. Siguro iniisip niyo po, pastor, paano yung mga babaeng nagpapatawag ng pastor? They are in direct disobedience of the scriptures. Paano kung magaling magsalita? Kahit pa magaling magsalita yung babae, klaro ang scripture na walang babaeng pastor. Hindi naman kina-question ng Panginoon kung ano yung gifts na binigay. May mga babae na magaling magsalita, pero it does not mean that you are called to be a pastor. Pangalawa, mapapansin din natin dito na ang tinawag nila ay mga lalaki sapagkat ang pinag-uusapan dito ay leadership. Later on makikita natin ito sa New Testament na ang appeal dito ay when we talk about leadership, especially sa loob ng church, ang appeal ay creation. What do I mean by this? God first created Adam before Eve. Yun yung mandate, yun yung order of creation at order sa loob ng kaharian ng Diyos. And therefore, dapat kilalanin natin yun. Hindi nauna si Eva. Si Adan ang nauna. And therefore, kailangan natin kilalanin yun. Na ang lalaki po ay kailangang tumayong bilang leader, hindi lamang sa loob ng pamamahay, hindi lamang sa relationship nilang mag-asawa, kundi pati na rin sa loob ng church. At ganun din dito, sa pag-lead ng practical ministry, kailangan mag-lead ang mga lalaki. Pangalawa, sa Titus 2:3-5, pag tinignan natin ang role ng mga kababaihan ay may kinalaman po sa pagturo sa mga nakababatang kababaihan kung paano po sila maging magalang sa pagkilos, hindi alipin sa alak, hindi palabintangin, at syempre alagaan nila ang kanilang mga mister at pamilya. Sa panahon po natin ngayon, maraming nagtuturo sa mga kababaihan and you mapapansin natin, ganito na ang nangyayari. Kaya nabablurred at hindi nagiging klaro sa ating mga kababaihan kung anong ministry nila. Kasi kung ano-ano ang natututunan ng ating mga kabataang babae. Samantalang dapat nga, kung tutuusin, ang unang ministry ng kababaihan ay unang-una. Ang unang ministry ng kababaihan ay kung may asawa siya, sa kanyang asawa. Yun ang kanyang ministry. Pangalawa, sa kanyang anak. Pangatlo,
sa mga kababaihan o sa mga nakababatang kababaihan sa loob ng church. Yun ang ministry ng kababaihan. At sinabi kanina sa Titus 2:3-5, turuan nila yung mga batang babae kung paano maging mabuting asawa. Marami sa mga babae, especially nung time na ito, ganun din sa panahon natin ngayon, walang pinagkaiba. Hindi ko sinasabi na may na mga lalaki hindi kailangan turuan. Nandun na tayo. Kaya nga mayroong ganitong mga passages kasi kailangan turuan ng mga lalaki na maging matinong lingkod. Pero at the same time, hindi naman nagpapaya din ang scriptures sa pagdating sa ministry ng kababaihan. So, nagsa-sidetrack lang ako ng konti para maging klaro sa ating mga kababaihan na mayroon silang ministry sa loob ng church. At probably later on, pwede nating pag-usapan to, pwede pagplaguhan to ng women's ministry kung paano ipapasa itong mga biblical principles ng primary ministry ng mga kababaihan sa mga mas batang women believers sa loob ng church. Kung paano sila maging mabuting asawa sa kanilang asawa at kung paano sila maging mabuting magulang sa kanilang mga anak. Kasi ang nagiging focus sa totoo lang ngayon, pag napansin nyo, ang nagiging focus ng marami sa kababaihan ay maging career woman. Being a career woman is just one part. You're not supposed to be a career woman. Hindi yun ang pagkatawag. Ang tuturo sa atin ng society, kailangan magkaroon ka ng career para magkaroon ka ng worth. No. Unbiblical po yun. May order na nilagay ang Panginoon sa society. May kanya-kanya tayong ministry. At ang nangyayari, ang gusto ko nga, meron akong pinakinggan one time na interview. And I agree with him. Sabi niya, ako bilang lalaki, sabi niya, traditional ako. What does he mean by that? Sabi niya, gusto ko akong nagpo-provide. Ayoko may trabaho yung aking asawa. Why? Sabi niya. Tinanong siya bakit. Ayoko yung asawa ko kung kani-kanino sumasagot. Kung kani-kanino nagpapasakop. Ako ang asawa niya, akong kaisang laman niya, tapos nagpapasakop siya sa iba. Kapag pinatawag siya ng boss niya, magkukumahog siya. Ayoko. Ako ang magpo-provide sa family ko. Gusto ko, nandito siya. Gusto ko maayos relationship namin. Gusto ko, ito ang career niya. So kung ikaw, babae kang may asawa, ang career mo, asawa mo, at ang pamilya mo. Yun ang pinagkaloob sa ng Diyos. Yun yung pagpapala sa iyo. Hindi yung nandun ka, nagkukumaripas ka, kasama ang iba, sumasagot ka, nandun ka, may sarili kang asawa, pero nagpapasakop ka naman dun sa ibang lalaki sa labas. Pinatawag ka ng boss mo, hindi ka patutulugin. Alas 2 ng madaling araw. Ito, may kailangan dito. Does not make sense. Pero ganun ang takbo ng mundo. Which is, pagdating sa ating mga Christians, we need to think about the choices we make. We need to think about our lives. At yung mga ministries natin, may mga considerations tayo kailangan bigyang pansin. Kailangan sundin ang disenyo ng Diyos para sa maayos na pamumuhay, hindi lamang sa personal, pati sa ating pamilya, at pati na rin sa church. So dito, makikita natin, itong mga lalaking ito ay respetado, tapat at mapagkakatiwala ang tunay. Maganda ang kanilang patotoo, maganda ang kanilang reputasyon. Mahalaga ito sapagkat kailangan pangasiwaan nila yung practical needs ng church. Hindi lang yun. Panghahawakan din nila kasi ang financial resources ng church. And so, alam na natin to. Ayaw na ayaw natin sa mga korap. Ayaw na ayaw natin sa mga magnanakaw. Kaya kailangan kilala sila. At may accountability sila doon sa buong kapulungan, doon sa buong church. Pangatlo,
Sabi dyan, full of the Spirit and wisdom. Ibig nitong sabihin, nagpapasakop sila sa banal na Espiritu. Paano sila nagpapasakop sa banal na Espiritu? Simple. Ibig sabihin, alam nila yung salita ng Diyos. Papasakop sila sa banal na Espiritu sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng banal na salita. Yun yung ibig sabihin dyan. Kailangan alam nila ang Ebanghelyo. Kailangan alam nila ang salita ng Diyos at ito ang humuhubog sa kanilang pag-iisip. And this is what it means to be full of the Spirit or guided by the Spirit. At dahil sila ay hinubog sa salita ng Panginoon, pinaninindigan nila ngayon itong salita ng Panginoon. At ginagamit nila ito sa pag-alaga sa kanilang kapwa at pagbibigay ng counsel sa iba. This is what it means to be wise or to have wisdom. At ayaw po natin ng mga naglilingkod na hindi alam ang salita ng Panginoon at hindi ito pinaninindigan. Ilan na po bang ministry ang nakita natin na nasira? Dahil ang mga nilagay sa leadership position ay hindi qualified. Ilan na po bang churches ang naglaho dahil ang mga nilagay na leaders ay mga mayayaman lang? Dahil mayaman, dahil may pera. O dahil siya ay pinakamalaki magbigay. O dahil may connection siya sa local government. Pero walang pagmamahal kay Kristo. At walang malasakit sa kapwa. Ilan na bang ministry ang nasira dahil sa mga ganyang klaseng mga qualification? Hindi porket may kaya, hindi porket magaling sa business, ay gagawin nating elder o diakono. Kamangmangan lang kasi ang paiiralin yan pagdating sa paglilingkod. Imbis na mahalin ang mga tao, gagamitin pa nila ang mga tao. Imbis na sundin ang disenyo ng Diyos at magpasakop, gagamitin lang niya ang salita ng Diyos para masunod ang pansariling hangarin. May alam ako, naging mga leader ng church. Sa panlabas, mukhang church nga. Pero pag umupo ka sa mga meetings nila, malalaman mo na itong mga leader na ito ay hindi interesado sa ministry. Interesado sila na pagkakitaan ng church. Kaya pala buwan-buwan, walang beginning balance ang financial statements ng church. Kasi mismo sila sumasawsaw doon sa kaban ng church. Nauubos ang kaban ng church. At marunong sila. May kaya sila. Marunong sila sa business. Marunong sila sa finances. Pero ano nangyari sa church? Sa kakasawsaw nila. At ginagamit lang nila yung mga tao. Dahil yung mga tao naman hindi nakikialam. Alam nila na matatalino yung mga nakaupo So hindi na kami makikialam. Ayun. Huwag na huwag po tayo maglalagay ng hindi marunong magpasakop sa salita. Huwag na huwag po tayo maglalagay ng mga taong walang pagmamahal kay Kristo at walang malasakit sa kapwa. Sisirain nila ang ministry. So pagkatapos po nilang piliin itong 7 lalaki, ang ginawa nila, iniharap nila yung 7 sa mga apostol. At ganito ang naging proseso nila. Sila ay pinanalangin ng mga apostol na nakaharap sa kapulungan at pinatungan ng kamay. Malamang nung pinatungan ng kamay ng mga apostol, binigyan sila ng charge or ng commission. And this is the first time na mababasa natin dito sa New Testament yung mention of laying of hands sa mga pinili nila. Mapapansin din natin na itong pagpapatong ng kamay ay ginawa sa konteksto po ng pananalangin at ng buong iglesia. So sa pamamagitan nito, pinapahayag ng buong iglesia na number 1, ano ibig nilang sabihin na pinatungan nila ng kamay itong 7 lalaking ito. Ibig lang sabihin, nakikiisa sila sa pagpili ng church sa mga lalaking ito and therefore kinukumpirma na buong church. At pangalawa, sinusuportahan nila ang ministeryo ng mga lalaking ito. Ganon din sa panahon natin ngayon. Kapag nakita natin bilang isang church na may qualified or
merong isang tinatawag na maglilingkod. Ipadalangin po natin sila. Tulungan natin sila. Suportahan natin sila. At ipahayag sa buong iglesia sa pamamagitan ng paglagay ng kamay ang kanilang pagkatawag sa ministry. Sa makatuwid, yung paglagay o pag-extend ng kamay ay hindi po dapat basta-basta na ginagawa. Hindi po dapat ito ginagamit sa pamumulitika o pag-endorso ng politiko tuwing panahon din ng eleksyon. Mali po yun. This is done within the context of the church. At you only extend your hand doon sa follower ni Christ that you are ordaining into ministry. Hindi po sa mga politiko. Mali po yun. And it is unbiblical. At dahil pinanalangin po natin sila na nag-aalaga sa ating kaluluwa at nananalangin para sa atin, matuto naman din po tayo na mag-express ng pasasalamat. Ang problema sa mga Pilipino, hindi marunong magpasalamat. Masyado tayong reserba. Alam mo yun? Pagpalain din naman po natin kung totoo naman na nakatanggap tayo ng pagpapala, pinagpala tayo ng Panginoon, na-bless tayo dahil sa kanila, hindi sabihin natin. Wala namang masama kung sasabihin natin na at magpasalamat tayo sa kanila sa pamamagitan ng kanilang mga kaloob. I am always for the exchange of gifts, especially pagdating sa pasasalamat. Pangalawa, kasama sa paglago ng church ang delegation and reorganization. Ito, marami sa mga churches na natatakot. Minsan ang mga problema sa loob ng church ay mga pangangailangan lang na kailangang tugunan. Ngayon, why do I say na marami sa mga churches na natatakot sa ganito? Kasi ang church, whether we like it or not, is a living organism. Lumalago ito, minsan lumalaki, minsan nag-expand, minsan lumiliit. Depende sa panahon. And kung kailangan baguhin ang mga committee at ministry structures, then kailangan. Huwag po tayong matakot na baguhin yun. Noong pandemic, halimbawa na lang, kinailangan po nating baguhin ang ating ministry functions at saka focus. Kailangan maging bare minimum. Nung panahon ng pandemic, natandaan ko may mga churches na ang ginawa and it may work for them, nag-invest sa mga media equipment para broadcast sila online. And that's okay. Kung meron kayong resources at napag-usapan naman ng church at makakabuti sa church, why not? Pero if you're going to ask me, hindi ko sinasabi na pinagbabawal ng Bible yung pag-invest sa mga equipment. Pero kung ako tatanungin mo, kung dahil limited ang resources ng isang ministry o ng isang church, dapat ang nagiging focus ay mas simple. At mas makaka-reach doon sa mga miyembro. Mas magiging efficient para sa mga miyembro. Ang ginawa natin nung time ng pandemic, we focused on the bare minimum. Sa biyaya ng Panginoon, tumigil ba ang ministry? Hindi. While yung ibang mga ministries, nag-invest sa mga computer equipment at saka media equipment, sabi ko sa atin, hindi. Can we do the same job with a cell phone? Yes. Can we do the same job with only Wi-Fi? Yes. Hindi naman tumigil yung ministry. Same results. Tapos, as the church grows and expands, and as ministry directions change, nagbabago rin po ang ministry structure. At nagkakaroon ng mga bagong groups at committees. Huwag tayong natatakot na magsara ng committees or ministries kung kailangan. Kasi nagbabago ang direction ng church. At the end of the day, ang importante, ang tanong, ay tapat ba tayong sumusunod kay Kristo? It's not about the ministry that you're leading. Ang tanong is, tapat ba tayong sumusunod? Kasi doon tayo sinusukat ng Panginoon. Kailangan na ba nating
tapusin. Yung committee na to, kailangan na ba ng closure niya? Or yung ministry, kailangan na ba ng closure? Baka naman kasi hindi na kailangan dahil nagbago na ang panahon, nagbago na ang location, nagbago na ang factors involved para sa ministry. Minsan naman, pag dumami ang mga pangangailangan sa practical care, kailangan matuto po tayong pumili ng mga kalalakihan na mamumuno sa pangangasiwa ng church affairs. Katulad nito. What am I saying? Dahil meron na tayong, may bago tayong structure, it is but proper na i-address natin paano ang magiging maintenance nito. Hindi naman pwedeng si pastor lahat. Hindi biblical yun. And so, kailangan malugod ang Panginoon kung paano natin aayusin yung church natin in the next few months. Sino ang magli-lead pagdating sa practical affairs ng church. Hindi nakalulugod sa harapan niya na iisa lang ang pastor at si pastor lahat ang gagawa. Ministry work is teamwork. Uulit-ulitin ko yan. Ministry work is always teamwork. So kailangan matuto naman din ng church na akuin ang mga administrative burdens at kilalanin sila na maglilingkod at ipahayag sila ng maayos. In the next few months, we will be discussing kung sino yung mga magka-qualify para sa ating ministry ng mga deacons. So sa ganitong paraan, the pastors, elders of the church should be able to focus on studying and preaching and prayer. At yung mga may nangangasiwa sa practical ministry, sila naman ang magfo-focus doon. Which leads us dito sa verses 5 to 6. So why is there a need for leadership in gospel ministry? To strengthen the body, the church must reorganize and appoint its qualified ministers. To strengthen the body, the church must reorganize and appoint its qualified ministers. Which leads us dito sa verse 7. Yung progress report ni Luke, ano nangyari? Pagkatapos nila gawin ito at mag-ayos doon sa kanilang ministry, sabi ni Dr. Luke, the word of God kept on spreading and the number of the disciples continued to increase greatly in Jerusalem. And many of the priests were becoming obedient to the faith. Interesting, no? Himay-himayin natin yan. So itong aklat ay sinulat po ni Dr. Luke para sa kanyang kaibigan po na si Theophilus, who is most likely a government official sa government ng Rome. May mga questions kasi malamang itong si Theophilus, new Christian siya, nakakatanggap po siya ng mga persecutions at may mga questions siya sa kanyang isipan tungkol sa pagmamahal ni Kristo sa kanyang mga tagasunod. At itong aklat ng mga gawa is actually part 2 ng Luke's Gospel. Dito, sinasagot yung tanong, nagliligtas pa ang Panginoon ng mga katulad ko na hindi Hudyo? So sa pamamagitan ng kanyang aklat, and of course itong passage na ito, oo, nagliligtas ang Panginoon ng mga hindi Hudyo. At ang dahilan na nakakilala ang kaya nga dito sa loob ng Jerusalem Church, may mga Hellenistic Jews. And later on, mapapansin natin na yung kanilang ministry ay hindi lamang sa mga Hudyo. Sabi nga dyan sa Acts 1:8, nagkaroon ng mga alagad at nagkaroon ng initiative ang buong church na gumawa ng mga saksi sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. At ganito nga ang naging simula ng early church. So dito nire-report ni Dr. Luke na pagkatapos ilagay ang mga 7 lingkod sa ministry, nanumbalik ang kapayapaan at pagkakaisa nila sa loob ng church. Naiwasan yung church split. At makikita po natin na sa ministry ng word at pagdami ng mga mananampalataya, nagkaisa sila. Naging maayos yung church at nakapagpatuloy sila sa kanilang ministry. It is interesting also na binanggit dito ni Dr. Luke that many of priests were becoming obedient to the faith. Ibig sabihin, yung impact ng church, nagkaroon sila ng maraming nakakilala sa leaders ng Israel sa pamamagitan ng Jerusalem Church. Kasi ang ginamit dito mga priests. Ito yung mga matatanda sa Israel.
So hindi lang ito yung mga tao, hindi lang ito taong bayan, kundi sabi dyan, a great many of the priests. Nagkaroon ng impact yung church sa mga matatanda mismo sa Israel. Yung mga, nung time ni Jesus Christ, pwede natin sabihin, ito yung mga kaaway niya nun. Nung time na ito, marami nang nakakakilala. While this is good news, pero it also presents another trial for the church na ating pag-aaralan some other time. Mga kapatid at kaibigan, nang dahil sa ating kasalanan, nawalay po tayo sa Diyos. Sin causes division. Sin causes us to be separated from God. But the reason na nagkakaisa tayo sa loob ng church ay dahil si Kristo mismo ang namamagitan upang ipagkasundo tayo sa Diyos. Sabi nga sa 2 Corinthians 5:18-19, all these things are from God, who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. Namely, that God was in Christ reconciling the world to Himself, not counting their trespasses against them, and He has committed to us the word of reconciliation. Diyos po ang gumawa ng lahat upang patawarin tayo at ibilang tayo mga kaibigan. Hindi na tayo kaaway. Tinanggal na po ang alitan sa pagitan. Kaya ang bawat isa ay tinatawag ng makiisa sa gawain ni Kristo. In summary, why is there a need for leadership in the gospel ministry of the church? Number 1, verses 1-2, the church has physical and spiritual needs that should be met. Number 2, verses 3-4, to meet those needs, the church must maintain two ministries. The ministry of the word and prayer, at saka yung ministry of physical care or practical care. Number 3, verses 5-6, to strengthen the body, the church must reorganize and appoint its qualified ministers. And of course, yung number 4, yung sa verse 7, yung progress report ni Dr. Luke, to grow the church. Kailangan natin ang mga leaders to grow the church in God's Word. So, they are there to grow the church in God's Word. Ang layunin ng iglesia ay manatiling tapat at lumago sa salita ng Diyos. At dahil nais nating kalugdan ng Diyos ang ating ministry, nararapat lang na ilagay natin ang mga ngasiwa at maglilingkod na tapat sa salita ni Kristo. No less, dapat ang qualification sa kanila. Kung i-compare po natin ang modern church sa early church in Acts, mapapansin natin na itong early church ay may dalawang ministries. So, pagsamasamahin na natin lahat ito. Merong ministry of word and prayer at saka may ministry of practical care. And these focused on meeting the spiritual and physical needs ng early church. At para ma-address ang problema sa nakasama sa paglago at pagdami, hindi natakot po ang ang early church. Hindi sila natakot na ayusin ang structure ng church nila. Nag-delegate po sila ng responsibilities at pumili sila mula sa kanila na maglilingkod at kinilala nila ang mga ito ng maayos sa harapan ng kapulungan. In response to God's word, it's also a call for us to think and pray. Bagamat mayroon po tayong church secretary, meron din tayong mga treasurer, hindi nito ibig sabihin na mananatili na lang na ganito ang ating church organization. Tulad ng pagkilala natin na may iba pang practical needs ang church na kailangan matugunan, kailangan rin nating matutunang kilalanin ang mga kasiwa sa iba pang pangangailangan ng church. In terms of check and balance naman, ganito ang governance structure na pinapahayag ng Diyos sa church. Mapapansin natin sa early church, mayroong plurality of elders at mayroong mga diakono who function both as servants o mga lingkod ng Panginoong Jesus para sa ikatitibay ng buong katawan. In the next Sundays po, pag-aaralan po natin na mas malalim ang qualifications nila. Ang church po ay hindi rule of the people. Hindi ito democratic. Ang kailangang masunod ay ang salita ng Diyos sapagkat ito ang kanyang katawan at siya ang nagmamay-ari ng ministry na ito. Lastly, lagi ko sinasabi na ang ministry po ay teamwork. It is a team effort. So we must expect na in the coming weeks or months, as God gives and shows us our need, na may tatawagin po tayo ng mga ngasiwa
at maglilingkod sa ministry po ng church. Ayon sa qualifications po ng Act 6. Isipin po natin kung ano ang mga needs na kailangang tugunan at panalangin po natin ang mga kalalakihan na umaayon sa mga katangian na pinahayag dito sa salita ng Diyos. And this will be a beautiful exercise ng church natin at the same time on how we serve one another in response to Christ's call for us to serve. Isa-puso po natin ang mga bagay na ito. At iukol po natin ang ating sarili sa tapat at dakilang Panginoon. Let's pray. Our loving Heavenly Father, we thank you for your word. We thank you, Panginoon, for this passage. As it allows us, dear Lord, to look into what your word says about leadership at saka yung governance structure sa inyong church, sa inyong katawan. We ask, dear Lord, that may you help us even now as we think about yung mag-lead sa amin and in terms of doon sa practical ministries ng church. We pray, dear Lord, that you would prepare our hearts and minds, grant us to understand, Panginoon, yung mga qualifications required, and may you help us, Panginoon, na maging faithful sa pagsunod sa inyo. We thank you, dear Lord, also for your word as it provides nourishment to our soul. We ask, dear Lord, that may you strengthen your people even as we long, Panginoon, for your return. And so we, in the meantime, Panginoon, help us to remain faithful to your word. We pray, dear Lord, that may you help us to point one another to you. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. Amen. Ngayon naman po ay dadako po tayo sa ating banal na hapunan. And ang mangyayari po ay babasahin ko po ang isang background para alam natin kung bakit natin sineselebrate itong Lord's Supper every month. So, babasahin ko po muna itong brief summary mula sa ating Statement of Faith number 10. And then after which, I will give you time para lumapit sa Panginoon. And then tatawagin po natin si Kuya Owen at saka si tawagin natin si Brother Rodel para tulungan tayo sa pag-distribute ng salita ng Panginoon. So, ganito po. So, mula sa VBM Statement of Faith number 10, paragraph number 2, ganito po ang sinasabi. Ang banal na hapunan po ay kaloob ng Panginoong Jesus sa atin na kanyang iglesia upang gunitain po at ipahayag ang kanyang kamatayan. At nagsisilbi rin itong paalala sa lahat ng mga hinirang na darating po ang araw na matatanggap naman po natin ang lahat ng mga pagpapala ng katubusan at mauupo tayo kasama niya sa kanyang hapag. Ang mga elemento po ng banal na hapunan, yung tinapay at yung alak, ito po ay mga sagisag ng bagong tipan. Dahil ito ay panlabas na patotoo ng kagandahang loob ng Diyos sa kanyang mga hinirang, pinapahayag po natin na sa pamamagitan nito na kaisa po tayo sa kamatayan ni Kristo. At patuloy niya tayong iniingatan hanggang sa kanyang pagbabalik. This means na itong ordinansa ng banal na hapunan ay isang espiritual na pakikipag-isa, or it is called a spiritual communion na sa ating Panginoon sa tuwing nakikibahagi po tayo. Kung hindi po natin naiintindihan ngayon ang Ebanghelyo at ang ordinansang ito, mas makakabuti po sa atin na huwag muna makibahagi. Dahil ito po ay larawan ng biyaya ng Diyos, pinapangunahan po ito ng salita ng Diyos, at taimtim po na pagsusuri sa ating sarili. And so mga kapatid sa Panginoon, we may not take this time of silence
upang suriin ang ating mga sarili at lumapit sa Panginoon. After which, sabay-sabay po tayo magpa-participate sa ordinansang ito. Sige po. Oh Lord, we thank you for the privilege that you have given us so that we can remember once again what you have accomplished for us in our life and death. Salamat, Panginoon, that we can do this as one body, as one family in Christ. And so as we come to you, we pray, Panginoon, that you would grant us to be faithful in your word. Grant us, dear Lord, to be faithful as well, remembering, Panginoon, what you have done for us. And remembering, we pray that we would live worthy of the gospel that you have given us until you return. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. Amen. Tawagin natin si Kuya Owen, si Brother Ronel para sa distribution ng elements. Taas po natin ang tinapay. For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus in the night in which he was betrayed took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." Taas po natin ang saraw. In the same way, he took the cup also after supper, saying, "This cup is the new covenant, my blood. Do this as often as you drink it, in remembrance of me." For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Let's pray. Dear Lord, we thank you that through this we are able to remember your atonement for us. And so we pray, dear Lord, that may you grant us to participate in this ministry of remembering and proclaiming your death until you return. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. Amen. Amen. Ngayon po ay dadako na po tayo sa pagbibigay ng tithes and offering. Ayon po sa Mateo 6, 1-4, pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit. Kaya nga, kapag bibigay ka ng limos, huwag mo nang ipag-ingay pa gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang sila'y purihin ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip,
Kapag nagbibigay ka ng limos, huwag mo lang ipaalam ito maging na matalik mong kaibigan. Gawin mong lihim ang iyong pagbibigay ng limos at ang iyong ama na nakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala. Tayo po tumayo upang umawit ng papuri sa ating Panginoon. Praise God, blessings flow. Praise Him, all creatures hear it all. Praise Him above in heavenly cause. Praise Father, Son, and Holy Tayo po'y manalangin. O Diyos namin makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa mga ito. Salamat, Panginoon, sa karunungan at kaalaman na inyong binigay sa bawat isa upang maitim na namin sa isipan namin. Salamat, Panginoon, sa mga biyaya na binibigay mo sa amin. Ganun din, Panginoon, sa pinansyal at spiritual na aming dala-dala ngayon. Salamat, Panginoon, sa mga nagbigay na ito ay aming magagamit sa gastusin ng aming iglesia. At makatulong din, Panginoon, sa mga nangangailangan. Tunay nga, Panginoon, na sa iyo lamang lahat ang magmumula ito. Kaya patuloy kaming nagpapasalamat at pupuri sa umagang ito. Kaya binabalik namin sa iyo, Panginoon, ang pagpuri at pagsamba sa matamis na pangalan ni Jesus sa ngalan. Amen. Mga kapatid, purihin po natin ang ating Panginoon at tanggapin ang kanyang pagpapala. Now to Him who is able to keep you from stumbling and to make you stand in the presence of His glory, blameless with great joy, to the only God our Savior through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority before all time and now and forever. Amen.